Hello, good morning again. Good day, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali. Kamusta po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga OFW, mga kadems, no? Dato Emmanuel Magsisibya, supporters. How are you today? Kamusta ang araw natin? Medyo maasgad ang tutunlan. Nag-enjoy kayo sa luto ko kanina? Mahina pa yung signal dito. Tapos, hinihinaan ko lang yung boses ko kay mamaya marinig ng mga aso. Mag-ingay na naman yung mga aso. Yan. Bago po ang lahat, nais ko lang batiin ang lahat ng mga sumusubaybay. And thank you so much sa mga nag-share. Yan. Kay Ate Angel dyan. Good evening all the way from Australia. Kamusta ang inyong mga araw? Yan. Kamusta sa mga live viewers po natin? May nakikita ako na dalawa pero hindi ko mabasa. Hindi ko mabasa talaga kasi hindi ko nakikita sa monitor eh. Okay, so ano ang pag-usapan natin ngayon? Kayo po ang mag-suggest. Kamustahan lang. Ay, ito, may nakita ako si Lizelle Arela Mons. Yan. Hello, Lizelle Arela Mons. Good day. Mahina ang yung signal ngayon dito ba? Kakatapos lang kasi ng ulan. Yun talaga basta maano talaga yung ulan ba? Very distracting. Kasi pag mag-ulan, ang signal ng internet dito sa amin, apektado. O ayan, nakikita ko na meron ng nanonood sa atin. So, gusto ko naman kayo naman na magbigay ng suggestion kung anong pag-usapan natin. Kamusta? Kamusta ang inyong araw? Masaya, 'di ba kanina? Busog na busog ako sa ulam namin na manok, native na manok, tapos nilagyan siya ng tanglad, tapos nilagyan siya ng dahon ng labog. Sa mga Ilonggo, kilalang kilala nila yung labog. Pero sa mga Tagalog, medyo hindi familiar ang labog sa mga Tagalog. Okay? So by the way, maraming salamat pala kanina sa nanonood. Sabi ko sa inyo mahina yung signal. So magpa-cute-cute lang muna tayo dito. Tapos, pwede kayo mag-suggest, pwede kayo magtanong kung ano ang gusto ninyong itanong, anong advices, tapos ano pang mga words of wisdom, words of encouragement. Pwede na tayo mag-usap dito ng political education, politics, ano yung napapansin ninyo sa galaw ng mga politiko ngayon sa ating bayan. So, pwede. Okay? Basta kayo ang bahala mag-suggest. Tapos, hindi na ako magamit ng music kasi kinaka-copyright ng Facebook yung mga music. Ewan ko ba kung ano itong Facebook na ito. Okay? So, good evening kay Glyceria Dakislaway, of course, sa Hong Kong. Kay Jovi Sibayan Tukusin, good evening. Kamusta? Nakikita ko si Jacqueline, si Maria Arlen C. Teves. Makikita ko dito sa aking monitor. But the problem is, hindi ako makakakita ng mga comment. Ano nangyari sa signal? Ito yung problema. Kailan pa ba mag-improve ang signal sa Pilipinas? Mabuti sa ibang bansa, no? Ang ganda ng mga signal nila. Okay? Pero dito sa atin, ewan ko lang ano kaya ang nangyari dito. But anyway, si Cabonce Marapul. Ayan, pwede nyo ilagay ang location ninyo. Pwede nyo ilagay saan kayo nakatira, pagkatapos saan kayo nagtatrabaho, no? OFW ba kayo o hindi kayo OFW?
Pwede yan. Tapos pwede din kayo mag-suggest. Kasi maya-maya matulog na kami. O, pasensya, hindi masyado malakas yung boses ko kasi yung aso lagi. Mag-ingay sila. Nakalagay na ba kayo ng inyong mga Christmas light? Rosemary Regionan, si Jeroy Damoso. Okay, ganun din po dito minsan tagal-tagal ng loading. Ewan ko nga nung internet, no? Worldwide ata ang problema ng internet. Kasi kahit maganda yung panahon, ewan. Kahit ano ba, kahit maganda ang ulan, maganda ang panahon, mahina pa rin talagang internet. So, magparami tayo ng viewers. Paabutin natin ng mga 50 bago tayo mag-discuss kung ano yung ating i-discuss. Pwede kayong magtanong. Okay? Pwede kayong magtanong kung sino ba talaga yung karapat-dapat na Pangulo, anong mga batayan, ano ba, nakikita ko na yung comment ni Jesus Lin dito na sabi niya, magandang gabi, good evening. O nanonood sila sa Hong Kong. Kay Kuya Laysam, good evening din sa inyo and God bless. Maraming salamat. Okay, padamihin natin yung ating viewers. Alam mo, huwag kayong magtaka kasi pinili ko yung maliit lang. Tapos tinatanggal ko Tinatanggal ko yung mga walang picture. Hindi ko pinapatagal sa Facebook ko yung mga walang picture, yung hindi totoo. Kasi yung iba kasi baka mamaya masabihan ng mga trolls. Okay, sa tingin mo sino kaya ang mananalo sa Pangulo? Ako sa tingin ko walang bias. Kung hindi lang ma-disqualified si Bongbong, hindi makancel ang kanyang certificate of candidacy at hindi lang siya dayain, talagang malaki ang tsansa na manalo si Bongbong Marcos. Kung hindi man siguro ako kung hindi ko man siguro ako supporter si Bongbong Marcos, siguro baka lulusot si Isko Moreno, pero masyado namang mataas ang ambisyon niya sa politika at magaling siya na leader. Pero bagay, tingnan natin. For ako, ang winnable talaga na candidates, walang bias, si Bongbong Marcos talaga. Okay? Si Bongbong Marcos talaga yung winnable na kandidato ngayon. Kasi malakas siya sa survey. Kahit noon pa man 'di ba, nung naging vice presidential siya nung 2016, despite of accusations, yung issue ng cocaine, binato na yan sa kanya nung last 2016 So hindi masyado nag-prosper 'yon. Yung issue ng droga. Kaya nga sabi nga ni Thinking Pinoy, anong sabi ni Thinking Pinoy? Kung totoo man na may issue sa droga, so ibig sabihin daw, palpak daw yung war against drugs ni President Duterte. Kung totoo, kasi 2016, binabato na yan sa kanya. Okay? Basta ang importante, si Ate Gliceria ba? Huwag ka na mag-message, Ate Gliceria, sa akin sa Messenger. Panoorin mo na lang yung live ko kasi madidistract ako ba. Iyaan nyo na, wag nyo na ako i-message. Kasi naga-live na ako Nagaano kasi dito sa monitor ko. Diba? Maraming salamat, Faye Kabangbang Lial. Kung mahina yung signal, anuhin nyo na lang. Kung pagtiisan nyo na lang. Kaysa hindi ako mag-live. Tama? Wala tayong magawa doon sa signal. Kasi pag mag-message kayo ng message sa akin sa Messenger, I am very sorry. Madidistract yung aking mga sinasabi dito kasi magre-reply pa ako sa inyo. Ay, no offense meant, okay? Kasi hello, good evening. Good evening sa inyo. Ayan, tumataas na. Taasan pa natin yung mga viewers natin para marami po yung mga makapanood. Paki-share. Tapos,
Aside from that, ano pa yung gusto nyong itanong? Basta for me ha, ang winnable candidates sa 2022, talagang si Bongbong Marcos. Pero hindi din magkumpiyansa kasi marami din po kasi na humahabol sa kanya. Look at what happened to his mother, 'di ba? Last 1998 elections, yung tumakbo si Imelda Marcos ng pagkapangulo, then last minute withdraw niya because according to her, it will become bloody elections kapag itinuloy niya. Sana, i-pray natin na hindi mag-withdraw si Bongbong Marcos, ipag-pray natin na ma-endure niya yung lahat ng mga paninira, lahat ng mga kasiraan na ginagawa sa kanya ng mga kalaban. Tapos, may isang vlogger nga na hindi lang po dilawan ang kalaban, kundi yung pati administration ngayon. Kasi, nagsalita ni si President Duterte against kay Bongbong Marcos. 'Di ba? He accused Bongbong Marcos as a weak. Kahit na pinapatamaan ni President Duterte, hindi naman bobo ang mga tao na hindi nila mahalata, 'di ba? Halata talaga. Totoo talaga na si Bongbong Marcos ang pinaparinggan. Hello Ate Angeline, sabi ni Ate Angel 12:42 na ng gabi dito, mamaya tulog na ako. Sunduin ako ng anak ko, papunta na ako sa Sydney bukas, sir. Ate Angeline, ingat po te. Ayan, happy trip. Ayan, pupunta na si Ate Angel. Sunduin na siya ni Jessica at saka ni Matt going to Sydney. Alis na siya sa Meriwa. Ayan. Ingat te ha, bukas. Basta BBM po ako dato. Ayan. Ang importante, sabi ni vlogger Kent Garcia, kung totoo man daw na si BBM daw ang tinutukoy ni PRD, challenge ni Bongbong magpagpa-drug test siya. Oo, normal. Alam mo, wala naman iba. Yung iba nga, sina-challenge nga, anak nga ni President Duterte, pinapahubaran nga sa Senado sa hearing, hindi niya nga ginawa, di ba? That is invasive privacy. Pero, bakit? Inaamin nga ni President Duterte noon sa mga speeches niya, naggumamit din siya ng droga. Bakit nakapatakbo din siya? Mas maganda, hindi lang si BBM. Lahat sila. Correct, di ba? Bakit si BBM lang? To prove the burden of proof. Alam niyo sa totoo lang, kapag ikaw ang nag-aakusa, tandaan niyo sa mga legalidad ng mga laban. Kapag inaakusahan, halimbawa, inaakusahan ako, ang nag-aakusa, sila yung maghanap ng burden of proof. Yung burden of proof, yung magpapatunay. Nag-akusa sila eh. So, kayon, kapag magpa-drug test ako, pagkatapos, 'di ba? Parang papatunayan ko sa kanila na totoo yung sinasabi nila. Parang mali naman 'yun. So that is insinuation. Hindi lang si Bongbong Marcos, lahat. Si Manny Pacquiao, umamin din na gumamit din siya ng cocaine. Pero that was matagal na. Oh, bakit? Oh. Kung inamin ni Manny Pacquiao, marami ding bumabati ko sa kanya. Oh, ngayon, something wrong. 'Di ba? Hindi ganoon yung basihan. Kasi, yung mga nagsasabi, like for example, si President Duterte, di dapat i-change ng COMELEC. Hindi yung rule ng COMELEC, pupunta lang sa isang tao. Unfair naman yun. Tama? Ako si Bongbong Marcos, bakit magpa-drug test ako? Ako lang isa. Di lahat-lahat na, para doon talaga mapaniwalaan. O, ipagpalagay natin ngayon, halimbawa, nakadroga siya. Bakit yung iba dyan nakadroga din? Bakit matino din yung buhay nila? O, kung philosophical lang, kasi siyempre, that is a merely accusations. Si Manny Pacquiao, inamin niya na nag-drug siya. Marami ding nagmamahal sa kanya. Kasi nagbago siya. Ipagpalagay natin, lahat na lang. O, hindi ba sila dumaan sa kabataan? Bakit ang Pangulo hindi dumaan sa kabataan? Hindi nakadaan ng drugs. Oh, wag isi-single out kasi pangit 'yun eh. Oh. Willing pa nga ang Pangulo mag-step down, 'di ba? Willing siya mag-step down kapag merong sinabi niya pa nga niya yung 20 years niya hindi pa nga makakompensate para sa nagawa ng mga Marcos sa bansang Pilipinas. Nakukut kasi 'yun eh. Ngayon, ang maganda doon, hindi sinasagot ni BBM ang lahat ng mga accusation sa kanya. Hindi niya pinapatulan. Ang nangyayari ngayon is labanan ng mga vlogger to vlogger.
supporter ng ganito, supporter ng ganito. Ang kaibahan lang sa atin, hindi tayo binabayaran. Wala tayong kita. No? Isa lang tayo sa mga supporters. Ang sinasabi natin, ipopropose. Oh. Kung edi sa sunod o ngayong elections, kung pwede ma-amend yung batas, edi lahat magpa-drug test. Oh. Lahat kaya ng mga ganyang bagay, madali lang yan siya. Sabihin mo sa public to insinuate kasi influential ang words ng isang presidente. Okay? Pero taas sa bagay, kung ako kay Bongbong Marcos, magpa-drug test siya. Pero sa isang kondisyon, lahat sila, sabay-sabay sila. Iisa lang ang ipapadrug test nila. Para mapatunayan. Para hindi ito mag-i-insinuate sa mga tao. Kung halimbawa totoo na may pinaparinggan si President Duterte na isang presidentiables gumagamit ng cocaine, si Bongbong Marcos totoo, inakusahan din yan siya ng mga opposition during that time sa kanya 2016 election, isa din sa binato sa kanya yung cocaine or drugs na issue. Bakit nakatakbo? Bakit nakatakbo ng president, ng vice president? And then, kasagsagan po yan after the elections 2016, kasagsagan ng war on drugs yan ni President Duterte. Bakit hindi niya pinahuli? Bakit hindi niya pinaimbestigahan? Ibig sabihin, failure ang kanyang war of drugs. Kasi bakit? Alam pala nila hindi na yan matagal, hindi na yan bago yung issue ng droga. Wala na silang mabato, kaya nga ipa-disqualified nila. Paano naging no-sense candidate si Bongbong Marcos? Ang ibig sabihin ng no-sense candidate, pampagulo na kandidato. 'Di ba? Tumatakbo ka, wala kang kakayahan, wala kang makinarya. You cannot run national campaign. You cannot fund your national campaign. So that you will become a nuisance candidate. Pangpagulo ka lang. Yung petition, masasabi pa natin siguro nuisance. Ang daming hinakaharap ni Bongbong Marcos na kaso. And then, ngayon, nanggagalaiti ang kampo ng mga petitioners. Kasi bakit? Pinagbigyan ng extension hanggang November 22 po yata. I'm not mistake. I am uncertain. Nagruling ang Commission on Elections na i-extend kasi nag-appeal ang kampo ni Bongbong Marcos. Tapos, question nila, bakit agad-agad ba? Didesisyonan ka agad po yan. Okay. So, yun lang yung akin. Next question. Sige. Sa sunod na live ko sa Sydney na ako, palitan ko muna cellphone ko, gawala-wala sound ko. Sige lang te, kay at least mapalitan mo na yung cellphone mo, tapos maayos na yung signal mo dyan. Sabi ni Jesus Lim Amechen, tama ka Sir Glenn, basta tuloy ang support natin nation kay BBM at Sara. So wala namang iba na matino totoo lang. Kung halimbawa sinasabi ni President Duterte na weak si Bongbong Marcos, kasi wala namang ibang pinapatamaan. Kung si Thinking Pinoy pa, tama yung sabi ni Thinking Pinoy na wala na ba ibang pinatatamaan si President Duterte kundi si Bongbong Marcos. Aminin na natin yan. Makadi-DS ka man o hindi makadi-DS, kung ginagamit mo yung isip at puso mo, malalaman mo na yung pinaparinggan niya si Bongbong Marcos. Kay weak leader. Sino malakas? Si Bongo. Kailan ba lumitaw yung pangalan ni Bongo nung naging presidente si Duterte, di ba? Tapos, naniwala tayo na siyempre may kakayahan, may potential. Oo, may kakayahan. Pero agad-agad presidente, protektahan ang bansang Pilipinas, ipagpatuloy ang nasimula ng Pangulong Duterte. Yan ba yung platform of government? Good, kasi may continuity. Alam mo, sa totoo lang, ginawa na nga na spokesperson ni Bongo ngayon ang presidente. Kasi bakit? Si President Duterte na ang tagasagot. Di ba? Ganon kalakas si Bongo kay President Duterte.
Kasi ang spokesperson ni President ni Bongo, si President Duterte. Sana may magnanakaw test sa mga politiko. Yan, isa din yan siya. You're welcome, Ate Angel. Oo, tama. Pwede sila magpa-drug test. Lahat-lahat i-offer nila. Hindi na isi-single out natin para kay Bongbong Marcos lang. Unfair naman yun. Okay? Sabi ni Jacqueline T. Angel, have a safe trip. Lahat magpa-drug test down to mayor or governor. Correct. Kung wala itong tinatago itong mga kandidato na ito, din magpa-drug test sila. Tama? So this is now the time para at least merong tinatawag na transparent. BBM lang malakas. So go BBM solid. Solid. Ayan. Kahit anong paninira, sabi ni Kuya Laysam, kahit anong paninira nila kay BBM, solid pa rin kami kay BBM. Yun. O, ang importante, tayo mga supporters ni BBM, hindi natin si BBM iwan. No matter what might happen, manalo matalo, patas tayo kung lumaban. Diba? Ikampi natin ng maayos si Bongbong Marcos. O, sagutin natin yung mga issue kasi nga si Bongbong Marcos hindi na sinasagot yung mga issue. So tayo na mga supporters, magbigay din tayo ng kuro-kuro na kung saan makatulong para maliwanagan yung mga tao kasi there are percentage sa Filipino populace na belong sa mga undecided. Malay natin, makuha pa natin yung voto ng mga undecided, diba? Hi, kamusta sa inyong lahat? Mama Bema, good morning, good day. Bema Cordoba de la Cruz. Yan. Sabi ni anong nangyari ni PRRD na gumagamit ng cocaine aspirant daw na presidential balls. Anakin ng dating presidente. O di, sino bang anak ng dating presidente? Di ba si Marcos lang? Alangan naman si Bongo, alangan naman si Pacquiao, alangan naman si Leni Robredo. Ano tayo, bobo na hindi tayo makagets? Pero, yung inaakusahan nila ngayon na gumagamit ng cocaine, nilapitan din nila. Kung hindi man lumapit ang mga kung totoong hindi sila lumapit sa mga Marcos para humingi ng tulong, bakit? Kung si Marcos ang pumunta sa kanila sa Malacanang, ipagpalagay natin, bakit tinanggap mo? I-addict yun. Makakasira yun sa kandidato mo. O, di ba? Pero bakit walang ginawa? Pwede naman i-deny yan. For example, hindi kami nagpapunta. Hindi ako pumunta at hingi ng tulong doon during 2016. Hindi po yan. Kasi sinabi niya sa media, naka-record kaya yan. Isa kaya sa mga supporters ninyo ang mga Marcos. O, tama? Ngayon, kung totoo man na hindi kayo humingi ng tulong sa mga Marcos during elections, at halimbawa sila yung nag-offer ng tulong sa inyo dahil naniniwala sila sa kakayahan nyo bilang Pangulo, bakit tinanggap nyo? Adik yan. O, kung adik yan, at halimbawa gumagamit ng cocaine yan, bakit sinuportahan ng anak mo? Yun lang ang tanong namin, mahal na Pangulo. Tama? Yun lang. Bakit sinuportahan ni Sara, hindi sinuportahan si Bongo? Na kung sa bagay, dapat, ang suporta ni Inday Sara, itataas na kamay ni Inday Sara kay Bongo kasi Special Assistant to the President at naging senador. Family friend. Malaki ang utang na loob ni President Duterte dyan. Remember, sana ang pagsuporta mo kay Senator Bongo bilang Pangulo, hindi pang pabayad utang na loob. Dapat naniniwala ka sa kanyang platform of government. Ganun yan eh. Dapat lahat ng mga politiko hindi tinatanaw yung mga utang-utang na loob. 'Di ba? Kasi yun ang magiging dahilan para siraan yung pagkatao ng kalaban ng kandidato na sinusuportahan. Okay? So maraming salamat. Paki-share. Yes. A question. Rock Palacios. Hello. Okay, maayong gabi, Rana Ladia. So, ito sa atin dito, itong ano ito ha. Sabi ni Ate Angeline, makinig na lang ako sir ha. Good night po Sir Glenn. Good night everyone. God bless you po. Ayan. Tutulog na si ate kasi bukas ng madaling araw,
Sunduin na siya ng anak niya, sunduin siya ni Jessica. Pupunta na siya ng Sydney. Makikita niya yung kanyang apo. Oh. Tapos ako dito nag-live kasi kung baga hinihinaan ko lang yung aking boses kasi alam mo kung bakit. Yung mga aso, pag narinig nila ako na nag-live, mag-iingay din sila. Dapat doon ako sa labas. Kaya lang itong mga aso kasi. Ako lang ang binabantayan. Sabi ni Mama Bema, tama gidnak, go for BBM. Sabi ni Kabonsi Marapol, ayan, basta kami lahat dito sulit BBM. Okay? November 22. Yes, November 22. Ano bang petsa? Until November 22, ang binigay sa kanila ng COMELEC na para lalabas ang isang resolution. So, kailangan sagutin muna ni Bongbong Marcos ang mga allegations kasi nga 5 ang kinakaharap na cancellation or disqualifications na kaso ni BBM. Nag-file itong yung mga human rights victim ng martial law, yung mga kung ano-ano pa mga progressive group na against the candidacy of Bongbong Marcos. So, ngayon humingi ng palugit ang kampo ni Bongbong Marcos para mapag-anuhan nila, masagot nila lahat-lahat ng mga petisyon. So, ito naman ngayon ang ginagalaiti ng mga kampo ng mga nag-file kasi bakit daw binigyan ng extension? O bakit atat na atat kayo? Bakit gusto nyo sarili nyo lang na kapakanan or side ang pakinggan? Again, gaya ng sinabi ko kanina, paulit-ulit, for me, Bongbong Marcos is not a weak leader. He is not a spoiled brat. Kasi kung weak leader siya, mahina siya, hindi niya nagawang international standard operation ang Ilocos Norte when it comes to leadership. Tapos may nagtanong pa dyan na iba na about sa windmill na pinatayo nila sa Ilocos. Kahit ganun ba, bigyan pa ba ng issue yun? Hello. Santissima. Hello, good evening. Yes, Nelda Lu. Sabi ni Marilo Zamora, sabi niyang ganon, hello po sir, tama po, hindi na dapat walang siraan po, pero BBM at Sara pa rin kami dito sa Liliw, Laguna, sir. Oh, tingnan mo, yung kaming na mga Bongbong Marcos supporters, hindi namin iniiwan si Inday Sara. Yeah, kasi sa totoo lang, maliban kay Inday Sara, ang matino na magiging vice presidente kung ako lang, si Tito Soto. Aside kay Inday Sara, yan lang naman ang vice president ko eh. Yan yung option ko. Kung wala si Inday Sara, bubutuhin ko si Tito Soto. Yun. Walang bahid ng korupsyon yan. Kahit malinis ka kasi sa politika, nagiging madumi ka sa mukha ng kalaban mo. So that is already given. That is reality. Yeah, wala namang ibang matino sa pagkapangulo. Wala namang iba eh. All of them are qualified. Sinasabi ko nga, all of them are qualified. But iisa lang ang talagang napaka-kwalipikado. So walang pabor-pabor, Bongbong Marcos ako. Ba? He's not a weak. Hindi siya spoiled brat. Kasi kung spoiled brat si Bongbong Marcos, hindi niya tinanggap yung pinadala siya ng tatay niya sa Scout Rangers Elite Training. Sabi ni Rosemary Reginan, naku Sir Glenn, kapag yan na disqualified, malaking gulo. Papasok si Esko, not Lenny or Bongo maging presidente. Oo. Talaga. Ganun talaga mangyari. Siyempre, pag na-disqualify si Bongbong Marcos, edi Isko, Lenny, or Go ang magiging presidente. Kasi konektado yan sila eh. Remember, tandaan, sa lahat ng presidential walls, si Bongbong Marcos lang ang hindi naging dilawan. Nagigets na yung point ko? Halos lahat yan sila paikot-ikot ng kanilang partido.
Pag i-combine mo yung lakas niyan, yung Bongo, Leni Robredo, Manny Pacquiao, Lacson, or whatsoever, all of them are anti-Marcos. Anong ma-expect mo? Ma-convince mo pa ba yan sila na paniwalaan ng mga Marcos? Hindi nila matanggap na nakabalik sa pedestal ng politika ang mga Marcos. That is the reason why that they have a campaign that no to Marcos again. That napaka-immature claim po yan. Diba? Kasi kahit anong gawin ninyo, hindi nyo lang dayain si Bongbong Marcos, makaupo yan sa gobyerno. Sabi ni Carmison Osares na kakadismaya si Tatay Digong. Palaaway kaayo, dapat magparespeto naman siya. Kaya gani. Ewan. Kasi si Presidente Duterte, wala namang pakialam yan, manalo o hindi manalo. Wala namang siyang pakialam. Matanda naman yan eh. O di ba sinasabi niya, bahala kayo, bahala tayo. Alam mo, tumakbo si Pangulong Duterte, hindi na iniisip na manalo siya or matalo siya. Kung ano lang yung lumalabas sa bunganga niya, yun na. Kung may maniwala, di salamat. Kung wala naman, wala siyang pakialam. Basta importante, masabi niya lang kung ano yung gusto niyang sabihin. Kasi yung ganyang klaseng tao, hindi yan hingi ng pasensya. Tapos yung sinasabi nila na strategy ng Pangulong Duterte, utot kapabo. Asa? Yung mga nagsasabi na strategy, asak ka. Bakit? Gagamit ba siya ng strategy favor sa kalaban niya? Hindi gagamit siya in favor sa sinusuportahan niya. Hello. Tama ka sir, given na yan na magsisiraan sa politiko. Oo, magsisiraan yan sila, mag-aaway yan sila, magpapakitang gila sila, then at the end of the day, taong bayan ang talo. Parang tayo yung mga collateral damage. Away sila ng away, tapos ang apektuhan ang sambayan ng Pilipino. Diba? Hindi yung proper na magsabi na bahala na kayo. Sabi ni Rana Lydia, masakit lang sa dibdib na marinig sa bibig mismo ni President Duterte, marinig ang mga salitang patungkol sa mga Marcos. Malaki ang respeto ko kay Tatay Digong, pero kahit na ano pa man ang sasabihin niya, di ako matitinag, so BBM pa rin kami. Mas lalo lang niya pinatatag ang mga Marcos supporters. This is a challenge to each and every one of us. This is a challenge for all of us who really support the candidacy of Marcos. Kasi nakikita natin, hindi man si Marcos palaaway. Tingnan mo, last 1998 elections nang withdraw si Imelda sa kanyang pagtakbo bilang Pangulo because ayaw niya na maraming Pilipino ang mamamatay. That is coming from the mouth of Imelda Marcos. Because pinailan din nila ng sangkatutak-tutak na conviction. Malapit na ang eleksyon. Nung nalaman nila na mag-file si Imelda Marcos ng pagka-president, ano nangyari? Sangkatutak na conviction sa Sandigang Bayan, kasangkatutak na hearing, sangkatutak na disqualification case ang final. Ngayon, uulitin ba naman sa anak? Come on. Alam mo sa totoo lang, parang ginagamit tayo parang alam mo sa totoo, ang talagang gumamit, ang Political Liberal Party sa panahon ni Cory Aquino. Kung ikumpara mo naman ang pamilya Aquino kumpara sa mga Marcos, tapos ang lakas-lakas ng loob natin ideklara si Ninoy Aquino na bayani, na halos katraiduran ang kanyang ginawa sa bayan. Diba? Paano naging bayani yan? Maipaparinig ako sa inyo. Para malaman ninyo. Para malaman ninyo na tumatangkilik sa mga Aquino. Tingnan ninyo yan. Para marinig ninyo yan. Para malaman ninyo. Wait lang. Okay? Tingnan daw ninyo. Pakinggan ninyo ha.
Para malaman ninyo, pakinggan ninyo. Kasi diyan nagsimula lahat-lahat eh. Naging matindi ang galit ng mga Pilipino sa mga Marcos. Kasi during that time, ang dalawang clan na maglalaban sa politika, Aquino at saka mga Marcos. Naging standard bearer ng Partidong Liberal ang mga Aquino. So titingnan ninyo, panoorin ninyo kasi ipaparinig ko ito sa inyo. Isang salita lamang ang lagi nito. Sa tuwing nababanggit ang salitang Aquino, isang salita lamang ang lagi nitong kaakibat. Kapag nababanggit ang salitang Aquino, pakinggan po ninyo yan. Kasi yan yung kumakalaban sa mga Marcos. Maraming bilib. Ginawa pang bayani. Ito Noon, ganun din ang paniwala ko, but I already wake up. Panoorin ninyo, pakinggan ninyo. ay ang Marcos, ang dalawang pamilyang ito. Ulit ha, panoorin. Kunti lang, mga 12 minutes lang ito. Sa tuwing nababanggit ang salitang Aquino, isang salita lamang ang lagi nitong kaakibat. Ito ay ang Marcos, ang dalawang pamilyang ito na napakalalim na ng naging away mula pa noon. Para sa video natin ngayon, alamin natin kung bakit nga ba galit ang mga Marcos sa mga Aquino. Galit ang mga Marcos sa mga Aquino, galit din, pero may narinig ba sila? Wala. Diba? Wala kayo yung narinig sa mga Marcos. Sino ngayon ang maraming daldal? Ang mga opposition against them. Pero, bakit galit ang mga Marcos sa mga Aquino? Vice versa. Tawak ang inyong pangunawa, maiintindihan mo ang mga ilalahad ko. Ano bang nagawa ni Ninoy para sa bayan para gawin siyang national hero? Ayon kasi sa aking mga nabasa, ano daw ang nagawa? Diba ito yung icon ng mga oposisyon? Ano ang nagawa ni Ninoy Aquino? Bakit ituring siya ng sambayan ng Pilipino na bayani? Panoorin or pakinggan nyo. madami siyang ginawang pagtatraidor sa bayan katulad ng mga sumusunod. Ibinunyag niya ang lihim ng Operation Merdeka ni Marcos na ang layunin ay mabawi ang Sabah. Sa halip daw na tulungan ng ating bansa sa Malaysia, siya ay umanib sa Malaysia kapalit ng suporta ng Malaysia sa pangarap niyang maging presidente. Malaki daw ang partisipasyon ni Ninoy sa pagkakabuo ng CPP, NPA at MNLF. Ayon sa aking nabasa, ang Hacienda Luisita daw ang ginawang training grounds ng mga NPA. Ang MNLF naman nabuo matapos niyang ibunyag ang Jabida Massacre at Operation Merdeka. Kinausap niya ang Noy UP professor na si Nur Miswari na himuki ng mga Muslim na magrebelde dahil sa nangyaring massacre. Kung totoo ito, siya pala ang ugat ng mga kaguluhan ngayon sa ating bansa. Siya ang tinuturong mastermind sa Plaza Miranda bombing, pati mga kaalyado niya sa Liberal Party, pinasabog niya para si Marcos ang mapagbintangan. Ayon sa libro na isinulat ni Jovito Salonga at Victor Corpus, hindi si Marcos ang nagpasabog kundi mga NPA na kakampi ni Ninoy. Sa kabila nito, isinalba pa rin ni Ferdinand Marcos ang buhay ng kanyang mortal na kaaway na si Ninoy Aquino na noon ay 48 years old lamang taong 1980. Pinalabas niya si Ninoy mula sa kulungan at hinayaan niyang makapunta ito sa Amerika para doon ay makapagpagamot. Matatandaan na ikinulong noon si Ninoy Aquino at nakahandang hatulan ng parusang kamatayan dahil sa pagtatraidor nito sa gobyerno. Nahatulan din pala ito, yung tinuturing natin na bayani, nahatulan din pala ito supposed to be ng parusang kamatayan. Pero ano ang ginawa? Tinulungan ni Marcos, pinaalis sa Pilipinas, diba? Para magpagamot. Matapos ito, nagkaroon ng fellowship si Ninoy Aquino sa Harvard University at namuhay kasama ang kanyang asawa na si Cory sa isang upper class na lugar sa Massachusetts. Kung hindi pinayagan ni President Ferdinand Edrelin Marcos na makalabas ng bansa si Ninoy Aquino, may enjoy na kaya ng buhay niya sa Harvard at sa Massachusetts? Makapag-fellowship pa ba doon siya? Di ba nasabingit siya ng kamatayan? Nahatulan siya ng kamatayan? Di ba dapat kung talagang kalaban siya ni Marcos, di ba dapat tinayaan ni Marcos patin since masentensyahan siya? Pero hindi kasi magkaibigan sila eh. Naintindihan ba ito ng mga kabataan ngayon? Nanirahan sila sa isang eleganteng 2-story brick house doon. Nabanggit pa noon ni Cory na ang mga panahong iyon ang may tuturing niyang pinakamasayang yugto ng kanyang buhay. Pinakamasayang yugto ng kanyang buhay. Para ano pa naman, nakalaya, nakaiwas sa bingit ng kamatayan ang kanyang asawa.
Oh, tingnan mo, nagkaroon sila ng conflict dahil binunyak ni Ninoy Aquino ang Merdeka, na kung saan yun sanay ang magiging dahilan para mabawi ng Pilipinas ang Sabah. Tapos nakipag-alyansya sa Malaysia dahil sa kanyang tinatawag na political interest. May political interest siya to become the President of the Republic of the Philippines. Ganon ang naging pakikitungo noon ni Ferdinand Marcos sa mga Aquino sa kabila ng pangbabatikos ng mga ito sa kanya. Exempted ba sa agrarian reform ang Hacienda Luisita? Alam ninyo kung ano yung Hacienda Luisita. Yung Hacienda Luisita, yan ay isa sa mga naging dahilan kung bakit pilit natanggalin si Chief Justice Corona bilang Chief Justice sa panahon ni Pinoy. Kasi nagruling si Chief Justice Corona, sumalangit daw ang kanyang kaluluwa, na ipamahagi na po sa mga magsasaka ang porsyon ng Hacienda Luisita. Pero sadyang makapangyarihan ang mga oposisyon, ang administration during that time, ano ang nangyari? Pinahiya, pinababa, kung ano-anong pang-aalipusta ang ibinato kay Chief Justice Corona, dahil isa si Chief Justice Corona sa nag-rule na dapat ipamahagi na sa mga magsasaka ang lupain ng Hacienda Luisita. So ang tanong ngayon, exempted ba ang Hacienda Luisita sa agrarian reform program? Dahil hanggang sa ngayon, hindi pa rin na ipapamahagi sa mga magsasakang nasabing lupa. Marami ng karahasan ang nangyari na may kaugnayan dito tulad ng Menjola Massacre, Lupao Massacre at Hacienda Luisita Massacre, pero mukhang nilimot na ng panahon ni hindi man lang nababalita sa TV o mga pahayagan. Kakampi ba ng mga Aquinong media? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin natutupad ang pangako ni Pinoy noong 2010 election na ipapamahagi niya ang Hacienda Luisita pag nanalo siya bilang Pangulo kahit na natapos na rin ang kanyang termino? Bakit? Isipin mo yan. Pinangako ni Pinoy. Sino yung mga nag-aangkla niyan? Dapat kasi babawi. Kapat balikan kay Atiyo para malaman kung ano ba talaga. Kasi ito yung mga nagpapaikot Ito yung mga partido na nasa likod ng disqualification ni Marcos. Pinakawalan sa kulungan ni Cory Aquino ang mga lider ng komunista katulad nila Jomas. Sino ang nagpakawala sa mga lider ng mga New People's Army? Sa mga rebelde, katulad ni Jose Maria Sison. Sino? Di ba si Cory Aquino? Sison, Victor Corpuz at Bernabe Buscaino. Gayong sila ang dahilan ng kaguluhan kaya nagdeklara ng martial law. Remember pinakawalan ni Cory Aquino itong tatlo na lider ng mga rebelde na siyang dahilan kung bakit naisip ni Pangulong Ferdinand Edwin Marcos na ilagay ang Estado ng Republika ng Pilipinas sa martial law na until now hindi matanggap ng nagaprotesta sa kalye at until now bangungot pa rin sa kanila yung martial law dahil bagay lang po yan dahil sa wala na kayo nakikitang magandang ginawa sa gobyerno ni Marcos. Gets? Itong Marcos na ito, si President Marcos, nangarap linisin ang bayan. Pero pinatalsik, inakusahan ng kung ano-ano. Ngayon, pinahiya. Until ba naman sa anak? Asawa tumakbo na pagkapangulo, nag-withdraw dahil dinadanak ang dugo. Nag-sacrifice. Come on. Ngayon, anak na naman. Bakit nag-endorse si President Cory Aquino noon ng bill sa Senate proposing to drop the claim of Philippines sa Sabah? Kinausap din niya ang Sultanate ng Sulu to drop the claim. Bakit? Si Cory Aquino din pala ang nakipag-usap to drop the claim. Si President Corazon Aquino, sa malangit nawa ang kanyang kaluluwa, ang nakiusap to drop the claim. Ayon po yan sa researcher to drop the claim ng Sultanate of Sulu sa Sabah, Malaysia, na kung saan yung Merdeka o Plan Merdeka, yun dapat po ang dahilan para mabawi ang Sabah sa Malaysia. Bakit di pinabuksan ni President Cory Aquino ang Bataan Nuclear Power Plant samantalang tapos na ang construction nito at ready to operate na? Pasado na din sa safe. Yung nuclear power plant sa Bataan,
yan yung isa sa mga proyekto ni President Marcos na kung hindi lang sana pinersonal ng Administrasyong Aquino, di sana hindi po ganito kamahal ang babayarin natin sa kuryente. Kasi ginawa itong nuclear power plant, hindi na para magiging ilaban mo sa war, kundi para magkaroon ng tinatawag na sustainable when it comes to electricity. Mapalesen yung burden. Pero pinersonal. Tapos na. Nagkaroon na ng safety. Tapos hindi man pinatupad, hindi pina-operate. Hanggang ngayon nakatiwangwang. Ganon ba yon? So yan ang sinusundan ng kanilang mga partido. Yon yung partido na ayaw makaupo ang mga Marcos sa pwesto. Titest at 3 times safer kumpara sa Chernobyl at Fukushima nuclear plant. Diba yung Chernobyl, pumutok yon. Yung Fukushima, ganun din. Sa Fukushima Prefecture sa Japan. Yung Chernobyl, diba sumabog yon. Mas 3 times safer yun kumpara sa yung Bataan nuclear power plant sa Chernobyl at saka sa Fukushima. Bakit hindi pinabuksan ng gobyernong Aquino? Malaki sanang matitipid natin sa singil sa kuryente at pag-angkat ng langis. Madami din siguro na mag-i-invest sa Pilipinas dahil mababa ang electric consumption, lalo na yung mga manufacturing, factories, and industries na malaki magkonsumo ng kuryente. Ang utang ng bansa natin sa pag-alis ni Marcos ay $27 billion. Okay tandaan. Ang utang ng bansang Pilipinas nung umalis si Marcos 1986. Okay? Ilang billion dollar? Ulitin natin. Factories and industries na malaki magkonsumo ng kuryente. Ang utang ng bansa natin sa pag-alis ni Marcos ay $27 billion. $27 billion ang utang ng Pilipinas nung pag-alis ni Marcos. At ang construction cost naman ng project na ito ay $6.5 billion. So, Chernobyl $6.5 billion. So halos 1/3 ng utang ng bansa natin napunta lang sa wala. Bakit hindi pinagpatuloy ni Cory Aquino ang project ni Marcos tulad ng flood control sa Metro Manila? Hindi sana binabaha ang Capital Region kung saan madaming taong namamatay, nawawalan ng tirahan at bilyong-bilyong pera ang nasasayang. Bakit hanggang ngayon sinasabi pa din ng mga tao na nagnakaw si Marcos sa bayan? Hindi ba't pinanalo na nila ito sa Manila Regional Trial Court at International Court sa Amerika? Di ba? Dinaan din naman sa hustisya. Nag-akusa na kayo ng ill-gotten wealth. So, nagkaroon ng tawag nito, nagkaroon ng paghatol, hindi din napatunayan. Until daw, ganun pa rin yung claim nyo. Di ba dinaan sa hustisya? Nag-file din kayo ng kaso. Ngayon, yung nagsasabi na magnanakaw ang mga Marcos, anong ninakaw ng mga Marcos sa inyo, Aber? Ipagpalagay natin. Sige daw. Ano bang ninakaw ni Marcos? Sinira ba niya yung buhay nyo? Sinira ba ni Marcos yung kabuhayan ninyo? Kung tamad kayo at hindi kayo makakain ng 3 beses sa isang araw sa panahon na yon, kasalanan nyo. So, huwag nyo isisi sa mga Marcos. 'Di ba? Para yun yung prangka na istorya lang yung atin ha. Huwag kayong masaktan. Ako'y nagtatanong lang naman. Kung nagnakaw si Marcos sa inyo, saan ang ninakaw ni Marcos sa inyo? Matingnan nyo kaya ako mata sa mata? Masabi nyo kaya na may ninakaw ang mga Marcos sa inyo? Kung makapag-akusa kayo na magnanakaw, kung makapag-akusa kayo na biktima kayo ng human rights, I am very sorry, God forgive me. But siguro, you are worthy to experience such kind of brutality. Kasi alam nyo kung bakit? Wala kontra kayo sa gobyerno, kontra kayo dito, mag-aklas kayo. Can you just imagine, pinakawalan ng iniidolo ninyo na presidente, yung mga leader ng mga New People's Army, na kung saan sila yung dahilan para magkaroon ng mga Mindiola Massacre. Sila yung dahilan para magkaroon ng tinatawag na martial law. Siyempre, protektahan good ng nakakatandang Marcos ang Constitution, ang bansang Pilipinas, ang demokrasya. Kung ako ang presidente, hindi lang martial law ang idideklara ko. Because I really wanted to protect the sovereignty and the liberty and the rights of the Filipino people.
to live peacefully, guluhin lang, agawin lang kapangyarihan sa duly constituted leader, duly elected leader, idadaan sa kodita, idadaan sa people power, o di ba maraming nauto. Buti na lang, ipinanganak na ako yan during ng people power. I am 3 years old during that time. Kasi pinanganak ako 1983. Kaya tanungin nyo ang mga matatanda. Kaya mahal na mga matatanda si Marcos until now kasi po malaki ang kanyang ambag sa senior citizen. Yung anak niya pinagpatuloy, si Bongbong Marcos. Senior Citizens Act din yung kanyang ginawa. Kaya nga, tanungin mo, yung mga matatanda, gustong-gusto nila yung panahon ni Marcos. Kasi alam mo kung bakit, disiplinado ang mga tao. May curfew, 6:00 pa lang nasa bahay ka na. Ayaw nyo ba yung ganong klase? Known as Trial of the Century, hindi birong manalo dito kung wala kang sapat na mga dokumento na magpapatunay na hindi sila magnanakaw. Kaya dumaan si Imelda Marcos sa tinatawag na Trial of Century. Yung mga 900 something cases, cleared lahat. Marcos is cleared of all charges in recreating a fraud case. Kung wala kang mga ebidensya, inayang cellphone mo, kung walang ebidensya, walang documents, hindi mananalo sila sa hearing. Amerika pa, jury system yung Amerika. Hindi mo makontrol, unlike dito sa Pilipinas, judge lang. Pag mabayaran mo or whatsoever, yung mga judge or whatsoever, I'm very sorry kapag close ka pa sa judges, I'm not questioning the credibility, pero nangyayari yun. Sa Amerika, jury system, composed of how many jury, sila yung magde-decide from all walks of life. Pag nag-hearing, i-acquitted sila lahat, cleared sila lahat sa kaso na yan, tapos hindi kayo makamove on, magnanakaw pa rin ang ginabirada nyo sa anak niya, diktador pa rin ang ginabrinwas nyo sa mga Pilipino, sa mga taong bayan, ang tawag nyo pa rin sa tatay niya, sa kay Bongbong Marcos, anak ng diktador. Kung ako, pasalamat ako naging diktador si Marcos. Kasi kung hindi siguro naging diktador si Marcos, wala tayong Maharlika Highway, wala tayong Bataan Nuclear Power Plant. Kaya lang nasayang lang yung budget. Kasi bakit? Hindi man pinagpatuloy ng Cory Aquino administration. So, ibig sabihin, pinersonal. Especially, hindi basta ordinaryong tao ang kalaban nila, kundi gobyerno ng Pilipinas. Lumabas sa paglilitis na madami na siyang mga gold bars bago pa siya maging presidente. Ito ay binayad sa kanyang serbisyo bilang lawyer ng Taliano family. Para sa kaalaman nyo, ang Taliano family ang may-ari ng buong Pilipinas noon. Bakit hindi na pinabuksan ni Cory Aquino ang kaso sa pagpatay kay Ninoy? Ito pang isang question. Kung talagang mastermind si Marcos sa pagkamatay ni Ninoy Aquino, bakit hindi pinabuksan ni Cory Aquino yung hearing? Siya ay nakaupo bilang presidente ng Pilipinas. Noong panahon na nakaupo siya naging presidente siya ng Pilipinas at sumunod din yung kanyang anak. Madaming mga mambabatas noon at magpahanggang sa ngayon ang gustong pabuksan muli ang kaso dahil hindi pa malinaw sa publiko kung sino talaga ang nagpapatay. Ang 2 sundalong sangkot dito na nakulong na mahigit 2 dekada ay pinalaya noong taong 2009 dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Bakit puro negative at masyadong exaggerated ang mga binabalita tungkol sa martial law noon? Sinasabi ng media na kaya daw nag-declare ng martial law si Marcos ay para mapalawig ang kanyang panunungkulan bilang presidente. Marahil ang personal interest niya na iyan ay isa na sa kanyang dahilan, pero lingid sa kaalaman ng marami, ang pangunahing dahilan ay ang paglaganap ng komunista sa ating bansa. Yun ang isa sa mga dahilan na lingid sa kalaman ng mga nakararami kung bakit nagdeklara si Marcos ng martial law. Kasi ang dami ng insurgency ang nangyayari. Dami ng mga tinatawag na komunista. Noon ay kinakatawan ng mga CPP, NPA at sinusuportahan naman ng China. Nahuli ng gobyerno ang MV Karagatan na isang barko na puno ng mga armas galing China.
madaming ginagawang pangbobombang mga rebelde kasama na ang Plaza Miranda bombing. Malamang kung hindi nag-martial law, mabilis na lumaganap ang komunismo sa ating bansa, kagaya ng nangyari sa Vietnam, North Korea at Cambodia. Baka magkaroon tayo ng madugong civil war at kung sakaling magtagumpay ang mga rebelde, tiyak na communist country na tayo ngayon gaya ng North Korea. No, Oh, see? Kung hindi nagdeklara si Marcos ng martial law, itanong niyo sa lolo ninyo. Oh, kayo na mga kabataan na ayaw sa mga Marcos dahil narinig ninyo diktador si Marcos. Oh, edi tulad na tayo ngayon ng North Korea. Tulad na tayo ng China, komunista na. Ganon ba yung gusto ninyo? Ngayon, yung 20 years of existence ni Marcos sa pwesto, wala bang magandang naidulot sa inyo? Yan lang yung pinakasimple na tanong. Deserve ba nila na ipahiya sa publiko? Deserve ba nila na harangan ang kanilang ambisyon na magmamuno at magiging isang mabuting leader sa bansang Pilipinas? O kung hindi nagdeklara si Marcos ng martial law, ano kaya ang sistema natin dito? Baka naabutan pa natin komunista na tayo. Ha? Yun ang sinasabi. Nag-run ang kanyang nanay bilang presidente noong 1998, nag-withdraw dahil alam niyo kung bakit, kung ano yung reason. Ayaw niyang may dumanak at maraming mapatay na mga Pilipino. Nag-sacrifice. Ngayon naman, nagtumakbo yung anak. Ngayon pa rin. Saan ba kayo nilamo ng galit ninyo, yung personal na interest ninyo sa gobyerno? Buti sana, kung nag-martial law si Marcos, na wala siyang napatunayan, yun magalit tayo sa kanya. Pero dahil nag-martial law siya, nakatikim tayo ng kaginhawaan. Until now, pag may sakit ka, punta ka ng heart center, lung center. Ang dami, Philippine Hospital, Government Hospital, PGH. So ako pinapaliwanag ko lang sa inyo, binibigyan ko kayo ng ideya. Ito hindi ito bias ha. Ito patas, ito na komentary. Kasi alam nyo kung bakit? Kung hindi ko naintindihan at naunawaan ang martial law, isa din ako sa magagalit sa mga Marcos. Pero inunawa ko, inintindi ko, ninamnam ko kung ano bang ibig sabihin at ano bang pinanghuhugutan ni President Ferdinand Edrelin Marcos, bakit nag-declare siya ng martial law. Okay, given na yung sinasabi na palawigin ang kanyang termino. Pero kung nabubuhay siya at naabutan ko pa, mas gusto kong palawigin pa ang termino niya. Kasi alam mo kung bakit? Wala namang inapi ito eh. Kung hindi naman kayo namilit na agawin ang pwesto sa bansa. Siyempre, president siya. Naka-inscribe sa Constitution ng Pilipinas that the Chief of Staff and the President has the right to protect the sovereignty, the liberty, and the democracy of this country by just simply using the power, the sole power vested to the President to declare martial law if a country is in the imminent danger, rebellion. Just like what happened during the time of President Duterte. President Duterte declared martial law. The difference not entire Philippines, but in part of Mindanao Archipelago, specifically Marawi. Because there is what we call pag nagkaroon ng rebellion, the government has the right to suspend the writ of habeas corpus na magkakaroon ng warrantless arrest. Kahit walang warrant, pwede kang arestuhin ng gobyerno. Why? Because that is the sole power of the government to protect the sovereignty, to protect the liberty, the rights of the Filipino people from rebellion, insurgency, from sedition, na gusto mang-agaw sa poder ng bayan sa hindi magandang paraan. Tama, di ba? Noong unang mga panahon, wala pang masyadong alam ang mga tao tungkol sa batas komunista, kaya madaming nakikisimpatya sa mga rebelde, pati na mga pari. Pero ngayon, makikita mo na malaking pagkakaiba ng communist at democratic country. Noon sa Vietnam, North Korea at Cambodia, pag nalaman ka na nakikisimpatya sa mga komunista,
pinapatay agad. Pero dito sa Pilipinas, ang mga miyembro ng komunista na pasimuno sa mga rally at aktivista, pag hinuli ng mga sundalo natin noon, human rights violation kaagad. Yan. Sa ibang bansa, kapag may nahuli na komunista, pinapatay. Dito sa Pilipinas, kapag may hinuhuli na mga komunista, haharang kaagad ang human rights. Ang human rights ay ginibigyan ng pondo ng gobyerno. Ang Commission on Human Rights binibigyan ng pondo ng gobyerno. Pero itong human rights, sila doon ang kumakalaban sa gobyerno. Okay na kasi itong mga human rights na may mang-extort, may mangikil, kakarampot na kita ng ibang kababayan natin, kunin pa, ng mga nakayapak ang mata sa yung mga ng paa sa kabundukan. Oh. Pinagtawanan yan sila sa International Court kaya ang kanilang ebidensya ang nakasulat lang sa newspaper. Kaya napawalang sala ang mga Marcos sa trial of the century. Kaya sabi ni Rana Lydia, yan ang sinabi ni Marcos sa kay Cory na ipagpatuloy niya ang nuclear plant. Di ginawa ni Cory kasi daw maalala lang ng mga tao yan ang sabi niya noon. Anong sabi ni Marcos? Kung di yan ipagpatuloy sa 20 years, ay babagsak ang Pilipinas. Which tama ang sinabi ni Marcos. Lumobo ang utang ng Pilipinas ngayon. Kasi malaking bahagi ng inutang para punduhan ang nuclear power plant. Okay? Pinapatay ng mga NPA o mga komunista ang ating mga sundalo tapos pag gumanti ang ating gobyerno, human rights violation ang sasabihin ng media. Noong panahong iyon, kailangan talaga natin ng konting disiplina at sakripisyo para mapangalagaan ang ating demokrasya laban sa mga komunista. Bakit palaging sinisisi ang utang ng bansa kay Marcos, samantalang makikita naman ang mga halagang ito sa mga pinatayo niyang projects na hanggang sa ngayon ay pinakikinabangan ng mga Pilipino? Take note pinatayong projects na hanggang ngayon pinakikinabangan ng mga Pilipino. Pero itong ibang mga Pilipino, ipokrito. Kahit mga big time na mga negosyante ay baon din sa utang, pero napapalago nila ang inutang nila. Gayon din sa pagpapatakbo ng bansa. Kung pinagpatuloy sana ni Cory ang mga projects noon ni Marcos, mas mabilis nating mababayaran ang utang. Kasi pag mangutang ka kasi ng isang project, kailangan may kita yan. Hindi ka kapapautangin ng isang bansa kung wala kang matawag na feasibility study. Saan mo gamitin yung pera? Papautangin kita pero gamitin mo sa tama. Punduhan ang mga proyekto na gusto mo. Yung problema na simula ni Marcos, hindi pinagpatuloy ni Cory. Kasi maalala lang daw yung kanyang pag-upo. Ay nako, immature. Natin at baka Tapos, tumubo pa tayo. Halos ngayon, sambahin pa. My God. Di ba bright mo? Ngayon. Di ba? Paliwanag lang kulang sa inyo. Tulad na lamang ng Bataan Nuclear Power Plant na $6.5 billion ang cost, ang Santa Barbara Project at ang mga bongbong missiles na balak sana i-mass produce at ibenta sa iba't ibang bansa para kumita ang bansa natin. Nasayang lang ang pera ng bayan sa mga proyektong ito at ang masaklap pa, ang mga basic needs ng taong bayan tulad ng... Alam mo, isa lang ang maintindihan ko dyan. Hindi pinagpatuloy ng Cory administration ang proyekto ni Marcos para may masisi ang taong bayan na nilustay ni Marcos ang mga budget ng bayan para sa walang kwentang mga proyekto kasi hindi napapakinabangan. Pero ang totoo po yan, bago umalis si Marcos sa pwesto, lahat nakahanda na. Wala nang problema. Ang problema, alam nyo kung bakit. Masyadong pinersonal. Masyadong pinersonal sa panahon ni Cory. Kaya ngayon, hindi na pakinabangan ang mga proyektong ipinatayo na para dapat sa taong bayan. So gets ninyo? Tapos ngayon, makapagsamba kayo. Pare-pareho lang tayong pero ako sa totoo lang, 1983 ako ipinanganak, 1986 na ako nung umalis si Marcos sa pwesto. May utak na ako yan, hindi lang masyado matahasa, hindi lang masyado mahasa.
Pero hindi ako nagpasindak sa silaw ng mga matatamis na mga salita. Maalala ko pa noon yung libro. Alala ko pa yan. Andyan pa yan yung history ni Marcos. Pero saan na yun? Di ba pinunit na? Wala na? Tinanggal na? Di ba? Hello, my God. Tapos ang itinuturo ng iba, kasamaan lang ni Marcos. Di ba tayo mahiya sa mga sarili natin? Binigyan tayo ng magaling na leader tapos ninakawan natin siya naman ng dignidad. Meralco, PLDT at Philippine Airlines ipinamigay lang at yung iba ipinagbili ng gobyerno. Ipinamigay at ipinagbili ng gobyerno Saan yan pinagawa? Sa panahon ni Marcos. Lahat ng geothermal power plant ng bansa Sa na panahon ni Marcos, lahat ng mga pinaproyekto niya, okay, nung umalis na siya, yung nawala na siya sa pwesto, binenta ng Korea administration. Nasundan pa ng isang presidente na nanalo dahil din sa dayaan. Ay nako. atin ibinenta ni Paul Aquino sa Lopez family sa mababang halaga. Siya noon ay nasa Department of Energy pero pagkatapos niyang mabenta ang mga power plants, nag-resign siya at lumipat at naging president pa ng kumpanyang pinagbentahan niya. Totoo ba ang last will and testament ni Marcos na pinamana niya halos lahat ng pera niya sa mga Pilipino? Ang 5 account na halos thousands quadrillion dollars kada isa ang nakadeposit, may mga ilang whistleblower ng World Bank na nagpapatunay na kay Marcos ang account na may codename na Spiritual Wonder Boy. At dahil dito, may mga nagsasabi na ang Pilipinas ang pinakamayamang bansa sa buong mundo. Noong panahon ni Marcos, walang contractual employee pero nung pag-upo ni Cory, Hoy, tandaan ha. Nung panahon ni Marcos, Ferdinand Marcos, ni late President Ferdinand Adrian Marcos, walang contractual. Masama ba yon? O maganda? O di ba maganda? Kasi pagpasok mo sa trabaho, walang contractual. Pero sa panahon ni Cory, pakinggan nyo. ipinasa niya ang bill para magkaroon ng contractual employee. Yes! Nagpass ng bill si Cory Aquino para magkaroon ng contractual. Taliwas sa kung ano ang prinsipyo ni Marcos na wala po dapat contractual. Nakakaawa kasi ang mga construction workers at ang mga nagtatrabaho sa mga malls na hindi man lang nare-regular. Si Marcos din ang gumawa ng batas para magkaroon tayo ng 13th month pay dahil Sa mga galit kay Marcos dyan, mahiya kayo. Huwag kayo magtanggap ng 13-month pay, ha? Di ba, diktador? Ito. Di ba? Diktador si Marcos, di ba? O bakit nag-aabang ka ng 13-month pay? O, sino ngayon ang walang utang na loob? Aber. Di ba, dumaan din tayo sa trabahante? Nagtrabaho din tayo. O, di ba sinisingil niyo yung employer ninyo ng 13-month pay? Magreklamo pa kayo sa dole pag hindi kayo binigyan ng employer ninyo ng 13-month pay? O, kaninong administration yan? Si Marcos yan. Presidential Decree number 851 yan, requiring all employees to pay their employees a 13th month pay. Tapos pag makapagsabi kayo magnanakaw si Marcos, parang walang buto yung mga bunganga ninyo. Oh, paya kayo ngayon wag kayong magpaniwala diyan sa mga mag-research kayo, wag kayong maging one-sided. Ako noon, ayaw ko kumbaga nadula na nawalan din ako ng mga gana sa mga ganyang bagay na binabato ng mga accusations. Pero nung na-realize ko, tama pala, no? Ang laki pala ng nagawa niya sa bayan. I'd rather choose a president who stayed more than 20 years than a president stayed 6 years who did nothing but to do personal. Pwede set aside yung personal sa professional. Diba? O kayo dyan sa nagsasabi na magnanakaw si Marcos, huwag kayong tumanggap ng 13-month pay. Huwag kayong magalit sa employer ninyo pag hindi kayo bibigyan ng 13-month pay, ha? Kasi alam mo kung bakit. Maalala nyo lang si President Marcos na umupo 20 years. Tamaan kayo ngayon, no?
Dahil sa malaking pagmamalasakit niya sa mga manggagawang Pilipino, madaming nagalit sa kanya ng mga negosyante. Si Marcos din ang gumawa ng barangay system ng O, diba? Dahil sa 13-month pay, naging propose ni President Ferdinand Idrelin Marcos na nagre-required na dapat magbayad ang mga employer ng 13-month pay. So, ano nangyari? Nagalit ang mga businessman sa kanya. Nagalit ang mga negosyante sa kanya. O, sino ngayon na nag-back up para mapali siya sa pwesto? Negosyante. ating bansa under Presidential Decree 557 para makalahok ang bawat mamamayan saan mang sulok ng ating bansa sa mga programa ng gobyerno. Bawal sa panahon ni Marcos ang child labor, pero O, di ba? Sa panahon ni Marcos, bawal ang child labor. Pero, nung after na siya nang naging presidente, di ba yung iba nga, bata pa, pinagtatrabaho na. Iba naging sex slaves pa. Kayo talaga, oo. ngayon walang pakialam ang gobyerno natin. Noon may libreng Oh, walang pakialam ang gobyerno natin. Hindi man niya namomonitor na mayroong mga child labor na nangyayari. Pero sa panahon ni Marcos, bawal. gatas na Clean, tinapay na Nutriban at Oh, tinapay na Nutriban, Clean Powder. Naalala niyo ba yon? Ulit ha, ulit. Ulit. ang child labor. Pero ngayon, walang pakialam ang gobyerno natin. Noon may libreng gatas na Clean, tinapay na Nutriban at trigo o bulgur na pinamimigay araw. Oh, ako naka-receive ako niyan, yung Bulgur, yung Hulk Milk. Oh, pagkatapos yung Nutriban. Wala na yan ngayon. Sayang. No? Para sa mga public schools para malabanan ng malnutrisyon sa bansa. Yan ang sagot ni Marcos para malabanan ang malnutrition sa bansa. Nagbibigay siya ng libreng gatas, libreng pakain. Of course, through government agency. Sabihin nyo pa, pag makapagsabi kayo na walang kwentang mga Marcos. Ano kayo, bulag? Ano kayo, walang puso na hindi nyo alam kung ano yung ginagawa niya para sa bayan? Noong World War II, si Marcos ay nakipaglaban sa pananakop ng Hapon at napasama siya sa Bataan Death March, samantalang si Benigno Aquino Sr. na ama ni Ninoy ay nakipagtulungan sa mga Hapon laban sa mga Pilipino kaya ikinulong ng US military sa Japan matapos ang digmaan. Oh, di ba? Daming naipatayong mga ospital at state college Lung Center of the Philippines, Philippine Heart Center, Philippine Children's Hospital, Philippine International Convention Center, Philippine Film Center, Folk Art Theater, San Juan Nico Bridge. University si Marcos. Noon, libre lang ang pagpapagamot at pagpapaaral ng mga may hirap. Coconut Palace, andyan din. Ngayon, mataas na din ang tuition fee sa mga public schools at karamihan sa mga public hospital ginawa ng private. Noon, nag-export tayo ng bigas. Itong matindi ha, kasi farmer ako ngayon. Noon, nag-export tayo ng bigas. Ngayon, tayo nang bumibili ng bigas. Nakalusot pang smuggled na bigas. Oh. Sa panahon ni Marcos, bidang-bida ang mga magsasaka dahil sa Masagana 99. Dahil sa Masaganang Ani program. So ngayon, anong nangyari? Ilang presidente nang dumaan? Di ba pabulusok ang presyo ng palay, pero ang bigas kamahal-mahal? Hindi nyo ba nakikita yan? Tapos pag makapagsisi kayo kay Marcos, parang akala ninyo demonyo. Akala ninyo nahirapan ng taong bayan. Saan nyo napulot ang prinsipyo na yan? My God, edi lumutang kayo sa kahanginan. Totoong kayo ang nanununuan nyo ng bayad ng buwes. Pero, ipina-implement ni Marcos magpatayo ng Maharlika Highway. Tapos pag makapagsabi kayo, ang tanda-tanda nyo na hindi nyo pa rin naiintindihan kung ano nangyayari. Ang nagturo sa Vietnam at iba pang Asian countries sa pagtatanim ng bigas. Pero ngayon, sa Vietnam na tayo bumibili ng bigas. Si Lee Kuan Yew ng Singapore, tinuring din isang diktador. Madami ang hindi sang-ayon. Diba? Si Lee Kuan Yew ng Singapore, many called him as a dictator. Maraming hindi sang-ayon sa kanyang patakaran. But look at Singapore at this point of time. Diba? Kapag sabi kayo ng Singapore,
makapagsabi kayo ng diktador tapos hangang-hanga kayo sa Singapore. sa pamamalakad noon ni Lee Kuan Yew dahil sa sobrang higpit. Nung bitayin si Flor Contemplacion, nagrally pa ang mga kababayan natin. Mas mahigpit pa siya kumpara kay Marcos. Ang pagkakaiba lang nila ni Marcos, pinagbibintangang magnanakaw sa bayan pero lahat naman ng kaso niya, including yung trial of the century na ginawa pa sa USA na ipanalo ni Imelda. Sino ba talaga ang totoong may malasakit? Si Marcos ba talaga ay masama o kagaya din siya ni Abraham Lincoln na noong panahon niya itinuturing siyang diktador ng mga mamamayang Amerikano? At 'di ba? Si Abraham Lincoln, kaya siya ng independence. Isa kaya siya sa 4 founders ng United States of America, independence. Nung kapanahunan niyang tawag kay Abraham Lincoln, diktador. Pero ngayon, tingnan mo, pillar po ng kanilang constitution. Kaya, di ba, kalaki-laki ng estatuan niya sa White House. Siya ang sinisisi sa pagsiklab ng Civil War. Noong inassassinate siya, itinuring pang bayani ang pumatay sa kanya. Pero nagdaan ang ilang panahon, na-realize ng mga Amerikano na kung hindi dahil Kasi isipin mo, si Abraham Lincoln itinuring na diktador ng Amerika. Pero di kalauna na-realize ng mga taga-Amerika na hindi pala. During that time, nung inassassinate pa siya, yung pumatay sa kanya kay Abraham Lincoln, tinuring pang bayani. But look at Abraham Lincoln now, the greatest president of the United States of America ever. Di ba? kay Lincoln, malamang wala nang tinatawag na United States ngayon. Kaya nabaliktad ang sitwasyon. Kung hindi dahil kay Abraham Lincoln, wala na po sanang United States of America ngayon. Ang itinuring nilang diktador, ang pumatay sa kanya, naging bayani, pero at the end of the day, na-realize ng mga taga-Amerika, di ba? Kasalanan nila. Lincoln ang itinuturing na isa sa pinakamagaling na presidente at may pinakamalaking monumento sa US na kung hindi dahil sa kanya, walang bansang United States ngayon. Ganyan din sa atin, panahon na lang ang makapagsasabi kung sino talaga ang leader na bayani at leader na traidor. Madalas ang sumusulat ng kasaysayan ay ang mga nagtatagumpay. Pag nagtagumpay ka sa pakikipaglaban, tawag sa'yo ay bayani. Pero pag natalo ka, ang tawag sa'yo, rebelde o traidor. Natuwa ka ba sa di ba? Nagets na ninyo? Sige daw, be. After nyo na narinig yung anong tawag nito, yung video na yon, anong masasabi ninyo? Magbasa tayo dito. Tama. Tapos ngayon, pag walang 13-month free, nagagalit pa. Winala na nila yun, sir. Pinalitan ng history ng mali sa mga information. Kaya nakatatak sa utak ng mga bagong henerasyon na masama si Marcos. Kita mo, mga demonyo sila. Matupad lang ang kanila mga mitiin na makaupo sa pwesto, inggit at kasakiman ang nag-udyok sa mga Aquino na gawin ang masama. Diba yan ang pattern? Yan ang pinanindigan ng mga anti-Marcos. Totoo po, Sir Glenn, sabi niya ni Pedro Lopez, lahat yan, 1965, 15 years old na ako. First year high school na ako noon at noong 1968, may mga nagre-recruit na sa amin noon maging NPA. Hindi lang kami sumama dahil mahigpit ang tatay ko. Kaya, nasubaybayan ko ang mga magagandang bagay na ginawa ni Apo Lakay. Kaya ako, Marcos talaga. Sabi ni Lisam, nung umalis si Boy Binta kay Kurikong, ibinenta na ang lahat ng ari-arian ng gobyerno. Sabi ni, utak talang ka gani sir mga abnoy bala. Nagabaan man sila. Diba? Pro God. Hambal ni Conde Marapol. Nabutan ko pa yellow corn, bulgur at skim milk. Mula pamura pa mga bilihin noon, yung isang gatang na bigas, piso lang. Yung isda, nakatuhog pa. Di pa uso ang kilo noon. Mapayapa pa nung panahon ng martial law. Disiplinado ang mga tao. Bata pa ako noon pero natatandaan ko pa ang mga pangyayari. Sabi ni Gabonhe Marapol. See? Sak! Yan. Ang pinaka, hindi spoiled brat, hindi weak leader. So ngayon, bago ako magpaalam,
Gusto ko lamang na pakinggan ninyo ang kanta ng isang ginang na minsan ang naging ina ng bayang Pilipinas. One day, apparently, I was out in the garden singing in the garden, and John MacArthur's house was right next to us, which was the Price residence where he was living. And we were across the street. And I do remember that he was walking one day and he was looking for someone. Finally, he said, "Did you hear someone singing here?" And I said, "I was singing. You were singing." And then I said, "Yes, you can sing. May I hear?" So he discovered it was me. So you were the one who was singing. So he ended up to be my talent scout. And he said, "You can sing." So a few days after, it so happened that Irving Berlin was there to perform before the 8th Army under General Kruger. He called me, General MacArthur called me and said, "I have a girl here who can sing." So in front of Irving Berlin, I was made to sing. And of all songs, I had to sing a song which I sang then. "God bless the Philippines, land that I love. Stand beside her and guide her through the night with the light from above, from the mountains, through the prairies, to the ocean wide with foam. God bless the Philippines, my home sweet home. God bless the Philippines, my home sweet home." So poor Irving Berlin said, "But Imelda, this is for America." And then I said, "No, this is for the Philippines." "But I composed this. This was for America." I said, "But this is for the Philippines." I said, I always knew it was the Philippines. Finally, in exasperation, I said, after he repeated it was for America, I said, "But what's the difference? America and the Philippines the same. We sing the Star-Spangled Banner the same as you do." So he said, "No, no, no." So he went on the corner and immediately went to the corner in our house. By this time, he started composing, and he made a song for the Philippines, and he called it "Heaven Watch the Philippines," that I was to premiere the next day in front of 30,000 people. General MacArthur, Nimitz, Halsey, and all the soldiers, and 200 choral backup to sing now the song that he had composed called "Heaven Watch the Philippines." It goes this way: "Heaven watch the Philippines, keep her safe from harm, guide her sons and her precious ones in the city and on the farm. Friendly with America, let her always be. Heaven watch the Philippines and keep her forever free, and keep her forever free." That's what. So this was my first public appearance, and this was how the song "Heaven Watch the Philippines" was born. And you see, for me at that point in time, there was no difference between being a Filipino and American. Oh, di ba maganda? Nagawa ba ng iba yan? Wala. Panira yung trabaho nila. Sige, ang last ko ay paparinig ko sa inyo yung awit ng aking idol. Idol ko na presidente ng Republika ng Pilipinas.
So thank you, and have a nice day and good night, everyone. Bye-bye.